Nuestro Padre Jesus Nazareno, asaga namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating pong pagnanobena o simbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Esaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka na sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o kataasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Esaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pangilang araw na? Pang-5. Present ba kayo sa 5? Attentive naman. Kasi gaya nung sinabi natin sa simula, no? Kailangan natin masundan ang kwento ng kaligtasan, ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin, at ang mga kwentong ito ay kwento rin natin sa kasalukuyang panahon. Okay po tayo? Okay. Noong unang araw, sino po ang ipinakilala noong unang araw? Si San Juan. At ano ang sabi ni Jesus kay San Juan? Sugo. Siya ang sugo, siya ang tagapagpatotoo, at ang kanyang pinapatotohanan ay si Jesus na anak ng Diyos. Okay po? Ready tayo dyan, no?
Sige po. Yun yung unang araw. Nag-google na. Nag-google na. Ikalawang araw. Kasi 'di ba no, sabi ko sa unang araw, Ebanghelyo ni San Juan, yung pagka-Diyos ni Kristo ang ipinapaliwanag at ipinapakilala ni San Juan Bautista, tagapagpatotoo para kay Kristo. Ikalawang araw, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ano po ang pinag-usapan natin? Ano ang ipinaliwanag? Ikaw, makakasagot ka ba? Ano ang pinaliwanag noong ikalawang araw? Brad, sige na, huwag ka na magturo. Anong pinag-usapan? Sige na po. Father, yung history nung family ni Jesus Christ. Family history, yung genealogy o yung lahing pinagmulan ni Kristo para talagang para talagang ma-establish natin yung pagkatao ni Kristo. Kasi si Kristo ay totoong Diyos at totoong tao. So sa ikalawang araw, may lahing pinag-ugatan, ay lahing pinanggalingan si Jesus. Kaya nga, doon sa huling bahagi, sinabi doon na si Jacob, na ama ni Jose, na asawa ni Maria, na anak o ina ni Jesus. Okay po tayo? Ikalawang araw po yun, no? Ikatlong araw, sa kabila, no? Sabi, saan kayo pupunta si Father, no? Pag di kayo nakasagot, kala nyo, worldwide tayo ngayon. Kala nyo. Ikatlong araw, susundan nyo lang yung kwento, ha? Ikatlong araw, sino ang kilala natin nung ikatlong araw? Sino? Si? Saint Joseph. Saint Joseph, tayo ka, Brad. Ano yung dinadrama-drama ni San Jose? Bakit nag-i-emote si San Jose nung ikatlong araw? Parang hindi niya matanggap na magbuntis si Virgin Mary. Di ba niya ginalaw? May chismis, buntis, no? So, nag-i-emote si San Jose dahil nakarating sa kanya yung balita na buntis si Maria, hindi pa naman niya ginagalaw si Maria. Kaya ang sabi doon, binalak niyang hiwalayan si Maria ng lihim. Yan. Nasusundan na po ba? Okay. So, kaya nagpakita ang anghel sa kanya at sinabi na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Yan. Ngayon natin malalaman kung totoo yung chismis dito sa totoong kwento. Kaya huwag kayong judgmental, ha? May makita lang kayong buntis, sasabihin nyo na. Okay? Kagabi, ika-4 na araw, may ibang karakter na pinakilala. Ano ang kwento kagabi? Ate? Sige, tayo ka, ate. Dito. Kasi hindi aabot yung ating signal. Sige po. Kay Elizabeth po tsaka kay Zacarias. Ano ang kwento ng mag-asawa? Baog po si Elizabeth at matanda na po si Elizabeth at tas biniyayaan po sila ng anak. Yan. Biniyayaan ng anak si Zacarias, si Elizabeth. Yan. Galing pa pong Rome ang rosary na yan, ha? Kaya, wala na. Hanggang doon lang. Wala na. Cellphone na yung nandito. No? Okay po. So, nagpakita rin ang anghel kay Zacarias. Yan ay yung magulang ni Juan Bautista na ipinakilala nung unang araw. Kasi lahat may ginagampanan, may bahagi sa kaligtasang ginagawa ng Diyos para sa tao. Okay na tayo? Punta na tayo sa panlima. So ito na nga. At ito na si Maria. Ito na yung kwento.
So na-verify na ni Jose, kaya magkasama na sila. Ha? Na-verify na ni Jose na hindi naman pala siya niloko ni Maria. Okay? Naipaliwanag naman kay Jose na ang kanyang ipinagbubuntis ay dahil sa Espiritu Santo. So ngayon, ito yung kabuuan ng kwento. Nagpakita ang anghel kay Maria at ito yung ipinahayag. Ito yung mabuting balita. Okay. Konting trivia. Alam niyo pa ba kung bakit kapag naririnig ninyo ang kalembang tuwing 6 ng umaga o 6 ng gabi, kung bakit tayo humihinto lahat? Ha? Orasyon yon, yung Angelus. Bakit humihinto? Ha? Yan. Kaya nga, di ba, kanina, para dun sa ikalawang araw, di ba po, ang pinakahuling ipinakilala, si Jose, na asawa ni Maria, na ina ni Jesus. Kasi huminto ang kasaysayan nung luma dahil pumasok ang bagong kwento. Yung plano na ng Diyos huminto at kailangan nating huminto rin sa panahong ito. Kaya maganda po, kunin yung pagkakataon, ngayon magpapasko, break time sa trabaho, magpahinga ka, huminto ka. At sa paghinto, mas mainam na ano ba ang nangyayari sa akin? Ano ba itong gusto ng Diyos sa akin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huminto ka muna. Ano ba? Umuugong yung aking mikropono. No? So, ulit, pakisabi sa katabi, huminto ka muna. At yung ugong, huminto din sana yung ugong. No? Para magkaintindihan tayo. Kasi mahalaga po ito. No? Dahil, ulitin ko po ha, may plano si Jose. Napakasalan si Maria. Pero biglang umugong yung microphone. Umuugong tayo. Okay. Di ba no? May plano si Jose. Pakakasalan niya muna si Maria. Okay? Pero biglang, Jose, buntis si Maria. May plano si Maria, binanggit sa Ebanghelyo, siya ay nakatakda ng ikasal. Pero, yun na, mabubuntis. Paano na yung plano nilang dalawa? Yan. So, medyo madrama muna tayo, no? Yung love story nila. Paano to? Maghihiwalay na ba sila? Pero salamat kasi, huminto silang dalawa. Di ba si Jose? Huminto. Natulog nga eh. Paggising, sinunod niya ang anghel. Ngayon, si Maria, huminto din. Nakinig. Di ba? Maganda po, no? Makinig. Nakinig siya sa sinasabi ng anghel ng Panginoon. Hindi man niya naiintindihan, pero okay, may plano ako eh. May plano kami ni Jose. Ito yung ganito, itong ganyan, no? Pero sabi ng anghel, ito ang plano ng Diyos sa iyo. Tandaan niyo mabuti ha. Maganda ang plano mo, pero higit na maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung sakasakali lang na hanggang ngayon, mayroon ka pang regrets, mayroon ka pang mga panghihinayang, o kaya naman nalulungkot ka pa kasi bakit ngayon, bakit ganon? Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung plano ko, bakit hanggang ngayon hindi pa rin? Kaya nga, nag-asawa na yung iba sa inyo, nagkapamilya na sa inyo. Di ba yung mga tatay, ang plano ninyo, magandang buhay para sa inyong pamilya, pero parang sa tingin ninyo, hindi pa nangyayari. At medyo nakakalungkot yan para sa iyo. Kaya kung saan-saan ka pumupunta, napapariwara, nagbibisyo, kung saan-saan. Yung iba sa inyo, may mga karir, para bang, di ba, hanggang ngayon, ilang taon na akong empleyado, bakit ganito pa rin? Yan. Kasi magandang tanungin din, ito ba ang plano ng Diyos sa akin? O ito yung plano ko lang talaga? Kasi ang plano natin, nakafocus sa atin eh. Sa sarili lang natin eh. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, may magandang plano ang Diyos sa iyo.
kailangan mo lang sumunod, no? Umayon sa kung ano ang gusto ng Diyos. Mauunawaan natin yan pag huminto ka. Dati po, no? Para lang sa, hindi ko alam kung alam niyo na, no? Pero dati, ang plano ko talaga din, mag-asawa at the age of 25. Ang plano ko din dati, pangarap ko, mag-a-abroad ako. Alam niyo kung saan gusto ko? New Zealand. Yan. Kasi maganda. Maraming baka. Maraming gatas. Yun ang plano. Di ba, no? Pero sa kalaunan, may mga pangyayari na hindi maiwasan o hindi ko maintindihan paano nangyari, ganyan. Hanggang sa nakagraduate, nakapagtapos, no, nakapagtrabaho. Pero sabi ko, habang nasa trabaho naman ako, kumikita naman, pero sabi ko parang iba eh. No? Hanggang sa, okay, subukan natin. So, apply sa seminaryo, okay, nakapasok, yan na. Yan. Then, after 6 years, na-ordain ng pare. Ngayon, 13 years ng pare. Kung binabalikan ko, sabi ko, paano nga kaya kung nag-abroad na lang ako? No? Paano kaya yun? May pamilya na ba ako doon? Ganyan. Paano kaya? No? Pero ngayon, mas nare-realize ko na buti na lang, sinunod ko kung ano ang plano ng Diyos. Kasi sabi ko, siguro, paano kaya? Kung nag-abroad ako, kakayanin ko kayang suportahan yung mama kong may sakit ngayon. Kakayanin ko kayang bumili ng gamot, yung gastos ng pa-ospital. Di ba kapag may asawa na kayo, nahihirapan na kayong sumuporta at magbigay sa pamilya, di ba, no? Tapos sabi ko, paano kaya kung nag-abroad ako, matutulungan ko kayang makapag-aral yung mga pamangking ko? Ilan na yun? 10 kami magkakapatid, di ba? No? Yung mga pamangking ko, yung mga kapatid ko, hindi naman ganun din kaganda ang buhay. Pangarap ko makatapos. Gusto ko rin makapagtapos yung mga pamangkin ko kasi naniniwala ako na pag-graduate ka, may sandata ka eh. At yun yung talagang puspusan na tinututuan ko. Makapag-aral sila dahil nung ako nag-aaral ng college, ang hirap umanap kung sinong susuporta. Pero ngayon, parang may mga nakagraduate na, paano kaya kung sinunod ko yung sarili kong gusto lang? Di ba, no? Yung sarili ko lang, ano kayang mangyayari? Pero ngayon, sabi ko, salamat at naging matyaga ang Diyos sa akin. Kasi ilang years pa akong nagtrabaho, 10 years, bago ko tuluyang nag-respond na pumasok ng seminaryo. So talagang totoo po, no? Maganda ang plano mo, pero mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung hindi mo man yan nakikita pa ngayon, isang araw, ipapakita yan ng Diyos sa iyo. Kaya nga, si Jose, si Maria, may plano si Maria na mag-asawa lang si Maria. Yun lang ang plano niya. Maging may bahay lang ni Jose. Pero, piriin nyo, si Maria naging ina ng lahat. Si Maria naging kasangkapan para maligtas ang tao. Pero, kala natin malaki na yung plano natin, pero mas malaki ang plano ng Diyos sa iyo. At masusurprise ka kapag nakita na yan at namulat mo na yan, namulat na yung mga mata. Kaya, relax lang, no? Huwag nang mabuhay sa bitterness. Huwag ka nang mabuhay sa inggit na para bang, kung ginaya ko lang yung kaklase ko, sana ganito na rin. Pero, okay na yan, no? Sinabi na kasing mag-aral muna, di ba, no? O, yung aga mong bumiyang-yang. O, yan tuloy. Na iba tuloy yung plano. Pero, minsan, kahit naiiba yung plano natin, ang Diyos gagawa ng direksyon para madala tayo sa kung saan tayo dapat naroroon. Medyo matagal man yan, pero darating at darating tayo sa dulo doon sa kung saan tayo gusto ng Diyos. Amen?
Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, buong puso rin tayong magtiwala at tumalima sa Diyos. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng Anghel Gabriel, magpatuloy nawang simbahan sa masigasig na paghatid ng mabuting balita ng kaligtasan, hatid ng sanggol na Emmanuel, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalaala na sila'y mga lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante at mga lingkod bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming inihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Lucas at Ariel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Hinihiling namin
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak, sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya at awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ng lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Isa po rito ang kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog sa kahon sa harap ng Belen. Kalawa, sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Ang bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa booth sa ating patio ng simbahan. Maraming salamat po. Karagdagan lang po, so pakitandaan lang po yung mga schedule natin para sa midnight mass at yung 25 ay Sunday schedule. Ganon din po para sa pagsalubong ng bagong taon at sa January 1 ay yung schedule din po natin ay Sunday schedule except yung 5:30 a.m. So gaya po ng naibahagi ko kanina, mayroon po kasi tayong bisita, microphone, na magkakaroling po sa atin. No? Yan. Pumasok po ako ng seminaryo, graduate ako ng 1997, then pumasok ako ng seminaryo 2003, lumabas ako ulit ng seminaryo, nagtrabaho ulit, bumalik ako ng seminaryo 2006, and then 2012 ay naging pari na. At isa sa mga pinasukan ko pong seminaryo, yung Blessed Sacrament. So nandiyan dyan sa harapan ninyo, kaya hindi na po yan mga bata, mga gurang na po yan. Mga professional na rin po yan, graduate na yung iba po dyan, para po mangaroling sa atin. Okay po? And syempre, mag-promote po ng vocation sa pagpapari. So habang kumakanta po sila, ang mga MGC po ang iikot para po sa kanilang pangangaroling. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ang mga seminarista mula sa Congregation of the Blessed Sacrament. Kami po ay mga temporary professed brothers, and then iniimbitahan namin kayo kung sino man po yung mga nais pumasok sa buhay religyoso, religious life. Maaari po kayo magtungo dyan sa Santa Cruz Church sa ating pong Minor Basilica of Our Lady of the Pillar. Mag-inquire po kayo, hanapin niyo po si Father Jesse Argoncillo. At kami po ay naririto upang maghandog po sa inyo ng mga awiting pamasko. Sana po ay inyong magustuhan. Come be our way, our truth and life, conquered tonight
sa mga seminarista ng Blessed Sacrament, fathers and brothers. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.